Maliit na nga lang ang kita ko. Reklamo ka pa ng reklamo. Sigaw ng ama ni Malia mula sa kusina. Nakaupo si Malia sa tapat ng mesa, hawak ang kanyang coloring book. Natetense ang bata niyang utak sa sigawan ng kanyang mga magulang. Mahigpit na humawak ang kamay niya sa isang crayon hanggang sa maputol iyon. Diyos ko naman, Alan! Kung hindi ka nagsusugad o nagpapakasasa sa ibang babae, baka may matira pa sa amin. Sagot ng kanyang ina. Sumigaw muli ang papa ni Malia. Huwag mo akong pagsabihan. Hindi ko kasalanan kung hindi ka marunong mag-budget. Pagkatapos, narinig ni Malia ang tunog ng isang pinggan na tumama sa pader. Nagulat si Malia pero hindi siya tumingin. Kinuha lang niyang isa pang crayon at nagkulay kahit lagpas na sa linya. Tumigil ka na! Tama na! Humihikbing sigaw ng mama ni Malia. Hindi na kita kilala. Wala ka ng respeto sa pamilya mo. Eh di kung ayaw mo na, tantanan mo na ako. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo, pinipilit mo pa rin ako. Ang sigaw ng kanyang ama. Tahimik na tumayo si Malia. Hawak ang laruan niya at pumasok na lang sa kanyang kwarto. Naupo siya sa sahig at tinakpan ng mga tenga. Mas madali kasi yon kung hindi niya maririnig ang away, mas kakalma si Malia. Tahimik niyang binanggit ang mga salita sa sarili na parang isang lalabay. Color the flower, stay in the line, huwag makinig, huwag umiyak. Ngunit ang mga ingay mula sa labas ay pumasok pa rin. Ang mga hikbi ng kanyang ina, ang mga yapak ng papa niya na patungo sa pintuan at ang pagsasara ng pinto nakaabot pa rin kay Malia. Nang gabing yon, nakahiga ang kanyang ina sa sofa. May ice pack sa pisngi nito at ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mukha. Hindi na tinanong ni Malia, alam niya naman kasi kung saan galing ang pasang iyon. Lumipas ang mga araw, mas maraming away, mas maraming sirang mga bagay. Nakakahiya na rin sa mga kapitbahay. Nagtatanong na rin ang mga magulang ng kanyang mga kalaro. Hanggang isang araw, biglang naging tahimik, walang sigawan, walang malakas na pagsasara ng pinto. Mama? Tawag ni Malia. Hindi na po uuwi si Papa? Nakaupo ang kanyang ina sa gilid ng kama. Namumula ang mga mata habang nagtitiklop ng mga damit. Huwag mo na siyang asahan, anak. Bakit po? Tanong ni Malia at mas lalong naguluhan. Nag-away na naman po ba kayo? Umalis na si Alan. Pinili niya ng babae niya. May anak na sila at babae rin. Napakurap si Malia. May iba pa po siyang anak. May kapatid pa po ako. Naiinis na tumingin ang mama niya sa kanya. Hindi mo kapatid ang anak ng kabit na yon. Buntis yung babae. Gusto na niyang magsimula ng bagong pamilya doon. Kaya huwag mo nang hanapin ang walang hiya mong ama. Tumango si Malia at hindi na nagsalita ulit ng gabing iyon. Naupo siya malapit sa bintana. Naghintay ng kaunting oras pa. Baka naman babalik pa ang papa niya. Pero wala na nga talagang bumalik. Mula ng araw na yon, hindi na nagtangkang tanungin ni Malia ang tungkol sa kanyang ama. Hindi na buo ang kanilang pamilya. Iniisip niya kung bakit kumpleto at masaya naman ang pamilya ng ibang mga bata. Pero sa kanya, parang hindi niya na alam kung ano ang kahulugan at ano ang pakiramdam. At sa paglipas ng mga araw, mas lalong lalabo kay Malia kung mayroon pa rin siya ng mga bagay na mayroon ang ibang bata. Naglalakad si Malia pa uwi galing sa eskwela. Tumatalbog sa bawat hakbang ang kanyang bag. Papalubog ng araw, pero nakabusangot siyang pauwi. Inaasahan niyang naroon ang kanyang ina para sunduin siya, pero wala naman gaya ng dati. Hinayaan siyang umuwi dahil nagsundo rin ng mga bata ang kapitbahay nila. Isinabay na lang si Malia. Nasaan bang nanay mo? Bakit hindi ka sinusundo? Tanong ng nanay ni Sol. Ngumuso naman si Malia. Hindi ko nga rin po alam. Hindi niya naman po ako madalas sinusundo. Nakakalimutan niya raw po. Ayaw na ayaw niyang umuwi ng mag-isa. Hindi kasi siya pinapalabas sa school hanggat walang sundo. Araw-araw ganoon simula nang umalis ang papa ni Malia. Nangangako ang kanyang ina na susunduin siya pero hindi naman dumarating. Sige na, pasok ka na sa inyo, sabi sa kanya ng ginang. Ngumiti naman si Malia at kumaway.
Maraming salamat po. Pagliko niya sa kanto, bumungad ang bahay nila. Tumunog ang gate sa lakas ng tulak ni Malia. Pagdating niya sa beranda, nakita niyang kanyang ina na nakaupo sa hagdan. Pagod ang mukha nito at tulala. Hindi ito nakangiti, hindi man lang nakapaglinis ng bahay, hindi man lang tumayo para salubungin siya. Basta nakaupo lang doon, tulad ng dati pagkatapos ng trabaho. Kumirot ang puso ni Malia. Inasam niyang makita ang ina. Inasam na sunduin siya gaya ng ibang bata, pero ang sumalubong sa kanya ay iyon lamang. Mama! Sigaw ni Malia at medyo nagtatampo na. Bakit hindi mo naman po ako sinundo? Nangako ka po ah! Dahan-dahang tumingin ang kanyang ina at pinilit ang isang malungkot na ngiti. Pasensya na anak, hindi ko sinadyang makalimot. Nanginginig ang labi ni Malia. Bakit pa ulit-ulit ka na lang po? Lagi mo sinasabi, sorry, pasensya. Pero hindi mo naman po ginagawang mga pinapangako mo. Yumuko ang kanyang ina na parang tila napahiya. Alam ko pero pagod na ako, Malia. Ang dami kong iniintindi. Hindi mo rin naman maiintindihan kapag sinabi ko sa'yo, anak. Namumuo ang mga luha ni Malia. Yan din ang sinasabi mo palagi. Ako na lang po palagi mag-isa. Mama, bakit hindi mo na lang po ako samahan? Unti-unting nawala ang malungkot na ngiti ng mama ni Malia. Sinubukan siyang yakapin pero tinulak niya naman ito. Malaki na talaga ang pagtatampo ni Malia sa kanyang ina. Hindi ko na kayang lahat, Malia. Bulong nito at puno ng guilt at sakit ang bawat salita. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, anak. Minsan hindi ko na talaga kaya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Malia. Bakit hindi ka na lang po maging masaya tulad ng ibang nanay? Bakit palagi ka pong malungkot? Bakit hindi mo po ako inaalagaan ng maayos? Tumakbo na lang siya sa kanyang kwarto. Bata pa siya, pero yun at nararamdaman niya na ang matinding sama ng loob. Iniwan na nga siya ng kanyang ama, hindi pa siya aalagaan ng maayos ng kanyang mama. Lumipas ang ilang araw na tila lalong lumalayo ang mama ni Malia. Halos hindi na sila mag-usap ng kanyang ina. Hindi na rin siya makapasok sa school dahil hindi siya nito inaasikaso. Pero pinipilit niya pa rin dahil gustong-gusto niya talagang mag-aral. Isang hapon, habang pauwi siya galing sa eskwela, may kakaiba siyang naramdaman. Bukas ang pinto ng bahay at sobrang tahimik pa sa bahay. Malinis ang loob at may pagkain pa sa lamesa. Wow! Nakangiting sabi ni Malia at kumain ng hinandang pagkain ng kanyang ina. Magana siyang kumain. Hindi na kasi masyadong nagluluto ang mama niya. Kaya masaya si Malia na ipinagluto ulit siya nito. Pagkatapos kumain, hinanap niya na rin naman ang kanyang ina. Mama! Tawag ni Malia. Mama! Naglakad siya sa pasilyo hanggang sa marating niya ang pinto ng kwarto ng mama niya. At doon, nakabitin sa kisame, dahan-dahang umiindayog ang katawan ng kanyang ina. May lubid ito sa leeg at wala ng buhay. Nanigas si Malia, hindi niya maunawaan ang nakikita. Matagal siyang nakatayo lang doon at tulala. Parang binato ng malabig na tubig ang buo niyang katawan. Mama? Mama? Mama ko? Sigaw niya at tumatakbo papalapit sa ina. Pilit niyang inaabot ito para ibaba, pero sobrang liit ng kanyang mga kamay. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Mama! Mama, gumising ka po! Please, wag mo po akong iwan! Umiyak siya ng buong lakas. Durog na durog ang kanyang puso. Ang inang sabik niyang mahalin siya. Ang inang pilit niyang inaabot ay wala na. Umaalingaw-ngaw lang ang iyak ni Malia sa loob ng bahay. Sorry po, Mama. Sorry, Mama ko. Gising ka na po. Hindi na po ako nagtatampo. Bulong niya sa gitna ng hikbi na para bang kayang ibalik ng kanyang paghingi ng tawad ang ina. Pagkatapos mamatay ng mama ni Malia, kinupkop siya ng kapatid nito na si Tita Cora. Ilang linggo na ang lumipas mula sa libing ng kanyang ina, ngunit hindi pa rin nawawala ang hapdi sa dibdib ni Malia. Sa halip, lalo pang lumalalim ang lungkot at sakit na mayroon siya. Binaling niya ang tingin sa kusina, kung saan sumisigaw si Tita Cora sa kanyang mga pinsan na mas matanda kesa sa kanya.
Abala ang mga ito sa kani-kanilang cellphone at nagtatawanan. Tahimik na pinupunasan ni Malia ang lamesa. Umaasang walang makakapansin. Pero syempre, napansin pa rin siya. Hoy, Malia! Bakit marumi pa rin ang sahig? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na linisin mong buong bahay ngayon? Matalimang boses ni Tita Cora. Hindi sumagot si Malia. Nangangatal ang kanyang mga daliri habang inilapag ang basahan at sinimulang walisin ang sahig. Matagal niya nang natutunang huwag ng sumagot kay Tita Cora. Wala rin namang saysay, kahit bata pa lang siya, parang alila pa rin ang turing. Ang bagal mo talaga, Malia. Sabay irap ni Tita Cora habang dumadaan. Bilisan mo nga! Iniyok ko ni Malia ang ulo. Tatapusin ko po, tita. Habang naglilinis, lumipad ang isip niya sa mga darating na taon. Gusto niyang mag-aral, pero alam niyang wala silang pera para roon. Sa ugali pa lang ng kanyang tita, alam niyang hindi siya pag-aaralin. Para siyang katulong sa bahay, at kahit gaano pa siya maglinis o magpakasipag, hindi magbabago ang tingin ng mga ito sa kanya. Hoy, Malia! Sigaw ng pinsan niyang si Karen mula sa sala. Bumili ka nga ng snacks? Gusto ko ng chips at soft drinks. Habang naglalakad papunta sa tindahan, naglalaro sa isip ni Malia ang iba't ibang bagay. Kumakapit siya sa mga mumunting pagkakakitaan, paghuhugas ng pinggan, pamamalengke para sa kapitbahay at kung ano-ano pa. Okay lang na pahinto-hinto at palaging absent, basta makapasok pa rin siya sa school. Lumipas pa ang mga taon, 13 anyos na si Malia. Kung ano-ano pa ring sideline ang pinapasok niya para makapag-aral at makapasok sa eskwelahan. Kapag hindi siya umuwi ng maaga, hindi siya titirhan ng pagkain. Kaya naman, kahit pagkain ni Malia, siya nang bumibili. Para wala na ring sumbat, naglilinis siya ng maigi sa bahay at ginagawa na ang dapat niyang gawin. Sama ka sa akin? Sabi sa kanya ni Sol. Napalingon naman si Malia. Saan naman tayo pupunta? Natawa naman ito. Sa kampanya, may nangangampanya raw dyan malapit sa court. Halika na, may parada. Magbibigay din daw ng bigas. May claim slip na nga si nanay. Halika, humingi ka lang ng isa. Maduga yun kapag ganyang mga ayuda eh. Sumama na lang si Malia. Sayang ang bigas, lalo na't hindi siya madalas pakainin sa kanila. Kampanya yon ng isang party list at mas naririnig niya ang apelyedong Santoso. Habang papalapit, naririnig niya ang speaker at mga palakpakan ng mga tao. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ng karamihan. Pinagmamasdan niyang matatandang sumisigaw at kumakaway. Hindi siya kailanman naging interesado sa politika. May kung anong kakaiba sa kilos ni Raul Santoso, na 27 anyos pa lang noong mga panahong iyon. Nakaupo ito sa likod habang nagsasalita na ang tatay nito na si Amorsolo Santoso. Naniniwala ba kayo sa mas magandang bukas? Sigaw ni Amorsolo at agad yung sinagot ng masigabong palakpakan. Dahil ako, naniniwala. At sabay-sabay nating makakamtan yun. Nandyan palang panganay ni Senador Amorsolo. Nako, sigurado na yung si Raul sa pagkagobernador. Susunod din sa yapak ng kanyang ama. Naging vice mayor na yan sa kabilang bayan, kaya walang duda. Sabi ng isang matanda. Tingnan mo at pagkagwapo, batang-bata. Napatingin siyang muli kay Raul Santoso. Gwapo naman talaga ito, hindi yun maikakaila. Ngunit habang nadadala na si Malia sa kasabikan, bigla siyang napalingon sa isang malakas na busina mula sa kalye. Kumabog ang dibdib niya habang tinutunto ng tingin ang pinanggagalingan. Isang sasakyan ang paparating ng mabilis, tila wala sa wisyo ang nagmamaneho at lumiliko na ito papalapit sa gilid ng bangketa. Tumabi kayo! Tabi! Sigaw ng isa sa mga tao sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, natigilan si Malia. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Masyado siyang maliit para makatakbo at sobrang bilis ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata niya sa takot nang mapagtantong siya ang tinutumbok ng sasakyan. Bigla na lang may malakas na kamay na humawak sa kanyang balikat at hinila siya papalayo. Napaupo siya dahil sa malakas na paghila. Hingal na hingal si Malia at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumingon siya para pasalamatan ang nagligtas sa kanya. At laking gulat niya nang makita kung sino yon. Si Raul Santoso mismo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Raul at baka sa mukha ang pag-aalala.
Tumango si Malia at hindi makapagsalita sa pagkagulat. Hindi lang pagiging gwapo ang maganda dito, mabait din ang binata. Ayos lang po ako, nauutal niyang sambit. Salamat po, natakot po ako. Ngumiti si Raul. Ayos lang yan. Ligtas ka na ngayon. Mag-ingat ka palagi Delikado sa kalye. Lumakad na pabalik si Malia papunta sa kanyang kaibigan. Ngunit iba na ang kabog ng kanyang puso. Hindi natakot, kundi pananabik ang nasa dibdib niya. 13 anyos pa lang siya, pero namamangha siya sa isang binata na matapang at mabait. Lagi siyang nangangarap ng mga bayani, ng tagapagligtas. Siguro dahil pinagmamalupitan siya ng kanyang tita Cora. Lihim na naghahangad ang kanyang puso na sana may magligtas sa kanya. At isa si Raul Santos roon. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya mapigil ang ngiti. Kailanman ay hindi niya malilimutan ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. At siguro, balang araw, magiging kagaya rin siya nito. Isang bayani na tumutulong sa kapwa, lumalaban para sa tama. At kahit gaano kahirap ang buhay, palagi niyang babaunin ang alaala ng kabaitan ni Raul Santoso. Tahimik ka ngayon, Malia, sabi ni Sol at bahagyang tinulak siya sa balikat. Anong meron? Hapon na noon at nakaupo si Malia sa swing sa park. Hinahaplos ng medyo malamig na hangin ang kanyang buhok. Umupo si Sol, ang matalik niyang kaibigan, sa tabi niya na may pilyang ngiti sa labi. Lumipas na naman ang mga taon pero kasama niya pa rin si Sol. Nagkibit balikat si Malia, pilit na nagpapakalma. Wala, nag-iisip lang. Sasali kasi ako sa singing contest sa kabilang bayan. Gusto kong mauwi ang cash prize para may budget ako pang college. Saka kasama rin ng scholarship grant kaya sasali talaga ako. Tumaas ang kilay ni Sol. Asus, if I know, kaya ka sasali kasi nalaman mong sponsor si Governor Santoso na crush mo. Natawa si Malia sabay iwas ng tingin. Hindi naman. Saka hindi ko naman crush ron. Mag-aasawa na nga sa 1 taon yon. Namamanghalang ako sa kanya bilang tao. Kasi mabait at maraming nagagawa sa serbisyo. Alam mo naman na tingin ko ron. Parang hero ko. Hindi niya inakalang babanggitin niyo ni Sol ng direkta. Pero hindi na rin siya nagtaka. Kilala si Governor Raul Santoso sa buong komunidad bilang gobernador. Nasa 30s na ito, matagumpay at gwapong-gwapo pa rin. Matagal na siyang humahanga dito, pero hindi niya inakalang kailangan niya yung ipaliwanag kanino man. Napahalakak si Sol. Malia, bakit ba kasi yon? Bes, 14 years ang tanda nun sa atin. Namula si Malia. Hindi naman nga kasi crush. Ang paghanga ko sa kanya, hindi naman sa romantikong paraan. Hinahangaan ko lang siya simula nung bata pa ako. Napailing si Sol habang tumatawa pa rin. Hanga? We, Malia, aminin mo na, gwapo siya. I mean, sinong hindi mapapansin yung panga niya at yung mga suot niyang coat? Napubuntong hininga si Malia at bumagsak ang mga balikat. Alam kong gwapo siya, okay? Pero hindi ako bulag. Pero seryoso ako, hindi ito tungkol sa itsura lang. Nakita ko kung paano siya magtrabaho, kung paano siya nagmamalasakit sa mga tao. Matagal ko na siyang nare-respeto bilang public servant. Saka hindi ko lubos maisip na parang hindi siyang klase ng taong papatol sa mas bata. Gets ko naman, sagot ni Sol at muling binangga siya sa balikat. Pero wag mong sabihin hindi mo rin gustong itsura niya. I mean, sinusundan mo siya sa social media at pinapanood mo ang mga talumpati niya na parang teleserye. 'Di ba? Ang boring kaya. Muling namula si Malia pero hindi na siya umiwas ng tingin. Nakaka-inspire siya, okay? May nagawa si Governor Raul Santoso at matagal ko nang hinahangaan ng mga taong gustong tumulong sa iba. Alam mo, pinangarap ko din na maging katulad niya. Kaya ang paghanga ko para sa kanya, tipong parang iniidolo ko lang, walang something na kung ano. Saka ayoko nang mas matanda sa akin kahit na gwapo pa at hot si Gov. Muling tumawa si Sol. Alam ko, Malia, gets ko na. Pasensya na ha, hindi ko lang mapigilang asarin ka. Ang bilis mo naman kasi mamula. Pero kung tunay mo siyang hinahangaan, ayos lang. Karapatan mong tumingin sa isang taong gusto mong tularan kahit mas matanda pa siya sa'yo. Ngumiti si Malia. Salamat, Sol. Alam kong parang ang babaw pakinggan pero hindi ko naman talaga inisip na higit pa ito sa respeto.
Hindi ko inisip na crush kasi nakatuon ako sa kung anong pinaglalaban niya. Tahimik silang umupo ng ilang sandali habang maririnig ang huni ng mga ibon sa paligid. Hindi na iwasang mapangiti ni Malia. Sa kabila ng pang-aasar, nagpapasalamat siya sa pagkakaibigang tulad ng mayroon sila ni Sol. Sayang nga lang at lilipat ng pamilya nito sa Cavite. Hindi niya na ito makakasama pang muli. Katulad ng mga magulang ni Malia, iiwan na naman siya ng taong mahal niya at mahalaga sa kanya. At ang tatanghaling grand winner ng San Miguel Youth Center ngayong taon ay si contestant number 13, Malia Reyes mula sa Barangay Namunga. Sumabog ang palakpakan. May marahang tumulak sa kanya paabante. Matamis siyang napangiti. Naglakad si Malia na tila nasa panaginip. Inabot sa kanya ng host ang isang certificate, isang ribbon at isang salyadong sobre. Mas napangiti siya dahil alam niyang malaki ang lamang pera noon. May gagastusin na siya para sa next enrollment. Kapag kinuha ng tita niya, makikipag-away talaga siya. Congratulations! Bati sa kanya ni Raul Santoso at titig na titig sa kanya. Ang galing mong kumanta at ang ganda-ganda mo pa. Napangiti siya kaagad at namangha sa kagwapuhan ng gobernador. Salamat po, Gov. Aalis na sana siya pagkatapos ng awarding. Gayunpaman, may lumapit sa kanyang lalaking staff ni Governor Santoso. Ikaw nanalo, di ba? Gusto kong ma-meet ng governor. Pumunta ka lang sa backstage ng event hall. Umawang ang bibig ni Mali at napangiti. Talaga po? Sige po. Nag-alisan ng mga tao sa sports complex dahil tapos na ang palabas. Kung meron man, mga staff na lang na naglilinis ng paligid. Nasa likod na siya ng event hall suot pa ang bestida na ginamit niya sa singing contest. Pinapasok siya ng bodyguard ng governor dahil sa sinabi ng staff. May kwarto doon na nagsisilbing backstage kapag may mga ginaganap na event sa sports complex. Upo ka muna dito, hintay natin si Governor Santoso. Sabi sa kanya ng staff. Ngumiti naman si Malia. Sige po. Sabi ni Governor, baka nauuhaw ka raw. Magiliw na sabi ng staff sa kanya. Ngumiti si Malia ng mahiyain. Salamat po. Tumunog ang takip ng buksan niya yon. Malamig at matamis ang juice. Ininom niya yun ng dahan-dahan habang nanginginig pa rin ang loob sa hindi makapaniwalang karanasan. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang lumabo ang ilaw sa itaas. Pumikit siya. Excuse me po. Nahihilo po ako. Siguro, dala lang ng excitement. Sabi sa kanya ng lalaking staff at mas lumapit pa. Huminga ka lang ng mabagal. Sinubukan ni Malia pero parang umiikot ng paligid. Nang tumayo siya, nang hina ang kanyang mga tuhod. Pumasok ang isang lalaki at biglang hinawakan siya sa braso. Dalawang lalaki nang nasa tabi niya, hinahawakan siya sa mga parte ng katawan niyang hindi dapat hawakan ng mga ito. Anong nangyayari? Nabubulol niyang tanong. Parang, hindi ako okay, huwag niyo akong hawakan. Relax ka lang, sabi ng isa. Ligtas ka rito. Nasaan po ang governor? Namamaos niyang sambit. Makakasama mo rin siya. Oh, nandiyan na pala si Governor Santoso. Nakangising sabi ng tauhan sa kanya. Pilit niyang tinignan si Governor Santoso. Sobrang nahihilo at nanghihina na si Malia. Parang nawala na siya ng lakas na lumaban. Akala niya, ililigtas siya ni Governor Santoso nang agawin siya nito mula sa mga lalaking nang basto sa kanya. Pero ganoon na lang ang kanyang gulat nang maghubad sa harap niya si Governor Santoso. May sumira na rin ang damit niya at nakarinig siya ng mga tawa. Hindi, bulong niya at nanghihina na habang umiiyak. Pakawalan niyo ako, gusto ko nang umalis. Tumawang staff sa kanya. Bakit ka alis? Nasa pinaka-exciting part na tayo. Tinangkang tumakbo ni Malia, pero hindi na kaya ng mga binti niya. Nasalo siya ni Governor Santoso at marahas na dinala sa sofa. Narinig niyang nagklik ang pinto sa likod, pati na rin ang lock. Sinubukan niyang sumigaw, pero hindi makagalaw ang bibig niya ng mabilis. Nang tinakpan ng isang kamay ang kanyang bibig, tila lumubog na siya sa dilim. Pagkamulat ni Malia, mabigat ang pakiramdam ng buo niyang katawan. May suot na siya, pero alam niyang hindi niya yung damit. Katabi ng kanyang sobre na napanalunan, nandoon ang isa pang sobre na mas marami ang lamang pera. Gising ka na.
Nakangising sabi ng staff na sumundo sa kanya kagabi. Grabe, nakauna sa'yo si Gov. Pero nang kami na, masarap ka pa rin. Tumulo ang mga luha ni Malia. Walang hiya kayo. Wala kayong kasing sama. Tinapon nito sa pagmumukha niya ang pera. Oh, ayan. Bayad ni Governor Santoso dahil nasarapan siya sa'yo. Pangtapal na rin sa bibig mo para hindi ka magsumbong. Huwag ka magtatangkang magsumbong dahil walang maniniwala sa'yo. Maraming kapit si Governor sa mga pulis. Pwede ka rin niyang ipatumba kapag may nasira ka sa imahe niya. Kaya kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, manahimik ka na lang. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Galit na galit siya sa mga taong nang baboy sa kanya. Pero mas nakakagalit sa kanyang pakiramdam na wala man lang siyang nagawa. Masakit ang kanyang mga hita. May mancha ang sofa na hinigaan niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na ganoon. Pero nang makaipon ng lakas, kinuha niya ang bag at paika-ikang lumabas ng silid. Hindi niya kinuha ang pera at wala na siyang pakialam. Pagpasok niya sa bahay, napatayo sa upuan si Tita Cora. Malia! Kunot noong tanong nito. San ka ba nang galing? Anong nangyari sa'yo? Wala akong mautusan dito. Iniisip ko na nakipagtanan ka ng haliparot ka. Paos ang tinig ni Malia. Sinaktan nila ako. Tumayo si Tita Cora. Anong ibig mong sabihin? Ang gobernador, ang mga tauhan niya, nilagyan nila ng gamot ang inumin ko. Pinagsamantalahan nila ako, tita. Nang hina ang tuhod niya at napalhod sa sahig. Napabuntong hininga si Tita Cora. Malia, anong kabaliwan yan? Totoo ang sinasabi ko. Hikbi ni Malia. Ang gobernador? Inaakusahan mo si Governor Santoso ng pagsasamantala sa'yo? Napalakas ang boses ni Tita Cora. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Nananaginip ka ba? Totoo ang sinasabi ko. Parang sinaksak si Malia. Paano mo nasasabi yan? Sige, kung meron man, baka ginusto mo rin. Hindi ba nga at manghang-mangha ka sa batang gobernador na yon? Bakit? Hindi makalusot ang ganda mo kaya gagawa ka ng issue. Tumulo ang mga luha ni Malia. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng kanyang tita. Alam niya namang inaalila siya ng mga ito, pero kamag-anak niya pa rin kaya umaasa siyang kampihan at paniwalaan. Pero siya pang hinusgahan kahit siya naman talaga ang dehado. Hinahangaan niya si Governor Santoso dahil magandang image nito sa politika. Bukod doon, talagang pogi ito at bata pa, hindi katulad ng ibang opisyal na alam niya. Gayunpaman, ang paghangang mayroon siya rito noon ay hindi paghanga na gusto niyang maging kanya ang gobernador. Yun ang klase lamang ng paghanga na maihahalin tulad niya kung paano hangaan ng isang artista o personalidad. Tama ng kasinungalingan, sigaw ni Tita Cora. Walang maniniwala sa'yo. Akala mo ba mas papanigan ka kaysa sa isang makapangyarihang lalaki? Nagpapapansin ka lang yata. Gumagawa ka ng kwento. Umiling si Malia. Hindi niyo alam ang nangyari. Napairap si Tita Cora at pinutol ang gusto niya pang sabihin. Wala kang magulang. Kami lang ang meron ka. Kaya manahimik ka na lang at huwag mong ipahiya ang pamilyang to. Ilang araw ang lumipas, nagtangkang magsumbong si Malia. Pumunta siya sa mga pulis pero hindi siya inintindi at tinawanan lang doon. Alam niyang may alam ang mga ito at mga tuta na ni Governor Santoso. Pero masakit pa rin na parang binabaliwala ang kasamaang ginawa sa kanya. Dinala ka ba sa ospital? Nag-file ka ba agad? Nababagot na tanong ng pulis sa kanya. Napayuko si Malia. Hindi ko alam ang gagawin. Ngumisi naman ito. Matagal ka naghintay. 2 buwan bago ka nag-report. Minor ka pa. Wala kang guardian na kasama. Tapos, inaakusahan mo si Governor Santoso. Gumagawa ka lang yata ng kwento eh. Mga batang babae nga naman. Na-addict. Gusto mapansin. Ang daming fantasy na binubuo sa utak. Sa halip na makipagtalo pa, tumayo at umalis na lang si Malia. Wala siyang mapapala roon. Tatawanan lang siya ng mga pulis. Pati mga kamag-anak niya, walang ibang ginawa kundi tawanan ang mga sinasabi niya. Nang gabing yon, nag-impake si Malia ng kaunti niyang gamit. Walang humadlang sa kanyang pag-alis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero ayaw niya na sa poder ng mga kamag-anak niya. Mas lalo niyang napagtanto dahil sa nangyari na wala namang pakialam ang mga ito sa kanya.
Binasa agad ng ulan ang kanyang manipis na hoodie. Mahina ang liwanag ng mga poste sa makipot at palikulikong daan. Naglakad siya ng walang tiyak na patutunguhan. Pinangungunahan lang si Malia ng takot at desperasyon. Habang lumalalim ang gabi, lalong humigpit ang gutom at pagod niya. Pero isang tulong ang darating sa buhay ni Malia. "Iha?" Tumingala si Malia. Isang babae ang nakatayo sa harap niya. "Napakabata mo para mag-isa sa ganitong lugar. Anong pangalan mo?" Tumango ang babae. "Ako si Divina." Lumuhod si Divina upang makapantay sa kanya. "Naglayas ka ba sa inyo?" Saglit na nag-aalangan si Malia pero bahagya rin namang tumango. Tumayo ito, iniabot ang kanyang kamay. "Halika, sumama ka sa akin. Tutulungan kita." Tinitigan ni Malia ang kamay nito. Hindi na siya madaling magtiwala. Hindi pagkatapos ng ginawa ni Governor Santoso sa kanya. Hindi pagkatapos ng tiyahin niyang hindi maniwala sa kanya. Hindi pagkatapos pagtawanan ng mga pulis na dapat ay tumutulong sa kanya. "Alam ko ang nangyari sa'yo. Ang ginawa ni Governor Santoso sa'yo. At tutulungan kita. Hindi ako masamang tao," sabi ni Divina sa kanya. Nang marinig niya yon, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Pakiramdam niya, may isang taong naniniwala sa kanya. Kaya sa pagkakataong yon, natuto siyang magtiwala. Dinala na nga siya ni Divina sa bahay nito. Binigyan siya ng pagkain, damit at kwartong matutuluyan. Sa bahay pa lang nito, masasabi niyang mayaman si Divina. Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan habang kumakain, nagsalita si Divina. "Hindi ikaw ang unang batang babaeng nakita kong may ganyang tingin." Napatingin si Malia rito. "Ano pong tingin?" Umupo si Divina na mas komportable. "Noon, ganyan ang kapatid ko. Katulad mo, biktima rin ni Governor Santoso at mga tauhan niyang kapatid ko. Sinubukan naming lumaban, humanap ng hustisya, pero maraming tuta sa gobyerno ang gobernador na yon. Siya at ang tatay niyang senador na rin. Malakas ang kapangyarihan nila. 6 na buwan lang pagkatapos nun, pinapatay ang kapatid ko." Hindi makagalaw si Malia dahil sa kanyang mga narinig. Kung nagmatigas pa siya, kung mas lumaban pa, baka natulad na rin ang kapalaran niya sa kapatid ni Divina. 10 taon ko nang sinisira ang pamilya ng lalaking yun. Kalmadong sabi ni Divina. At hindi pa ako tapos. Hindi ko magawa dahil palaging may pagbabanta. Napalunok si Malia. "Bakit mo ako tinutulungan?" Tiningnan siya ni Divina. "Dahil alam ko kung anong pakiramdam ng walang naniniwala, na pinipili ng pamilya mo ang katahimikan, na parang pinoprotektahan ng mundo ang mga Santoso." Tiningnan ni Malia ang mukha nito. "Naniniwala ka sa akin? Hindi kailangan ng ebidensya para maniwala sa sakit." Lumambot ang tinig ni Divina. "At pakiramdam ko, may kwento kang kailangang marinig. Pero ngayon kumain ka, magpahinga, tapos magpatingin tayo." Napakunot ang noo ni Malia. "Magpatingin? Titingnan natin kung buntis ka. Nakita kita kanina, nagsusukat mukhang nahihilo," sabi ni Divina. "At huwag kang mag-alala, ano man ang mangyari, hindi ka na nag-iisa." Nanginig ang mga labi ni Malia. Napansin niya na rin ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ayaw niya lang pagtuunan ng pansin dahil natatakot siyang harapin ang katotohanan. Marahan siyang tumango sa mga bili nito, pero hindi talaga siya mapakali. May kailangang gawin si Malia. Pinagkait sa kanya ang hustisya. Hindi siya papayag na hindi makuha iyon. "Gusto kong gumante," bariing sabi ni Malia. "Gusto kong gumante," mariing sabi ni Malia. "Gusto ko ng hustisya." Mataman siyang tiningnan ni Divina. "Kung gayon, magtulungan tayo. Ilalantad natin sila. Wawasakin natin ang mga Santoso. Sisiguraduhin nating wala na silang ibang masisirang babae at buhay ng mga taong tinuturing nilang mababa." Huminga siya ng malalim. "Pero hindi ko alam kung paano magsisimula." Tumango naman ito. "Matagal na ako nag-iipon ng ebidensya. Mga babaeng nawala, mga kasong tinakpan, at ngayon, may mukha na tayong hindi nila kayang burahin." Nag-alinlangan si Malia. "Gusto mong maging bahagi ako nito? Kaya mo ba ako tinutulungan?"
Oo, pero kapag handa ka na, masyado ka pang bata. Wala ka pang maraming bala para banggain ng mga santoso. Sagot ni Divina sa kanya. Hindi niya alam kung kaya niya, pero alam ni Malia na kakayanin niya. Gusto niya ng hustisya para sa kanyang sarili at para sa mga taong inagrabyado ng mga santoso. Sa mga sumunod na araw, dinala siya ni Divina sa isang maliit na klinik. Nang makita niyang resulta, parang may sumabog sa kanyang kung ano-ano. Nanginig ang mga kamay ni Malia. Buntis ako? Huminga ng malalim si Divina. Anong gusto mong mangyari? Anak yan ang walang hiyang yun, hindi ba? Alam kong galit ka. Kung gusto mong ipalaglag, naiintindihan kita. Hindi kita huhusgahan. Umiling si Malia. Hindi ko kaya, Tita Divina. Bunga siya ng kasalanan, pero kasalanan sa Diyos na gawin ko yon. Hindi ko kayang idamay ang isang batang walang muwang sa galit ko sa mga santoso. Niyakap siya ni Divina. Kung ganon, palalakihin natin ang anak mo. Ilalayo natin siya sa mga santoso. Aalisin natin ang bahid ni Raul at ng mga taong lumapastangan sa'yo sa batang yan. Mabubuhay siya ng may dangal at prinsipyo tulad mo. Napakatapang mong babae, Malia. Hindi niya sigurado kung ano mangyayari. Hindi niya alam kung kaya niyang mahalin ng buo ang bata. Gayunpaman, kikilalanin niya pa rin na anak niya ito. Sa mga lumipas na buwan, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Pinag-aral siya ni Divina. Kahit buntis, homeschool pa rin siya. Pinipilit niyang makapag-aral para maagang makapagtapos. Nalaman niyang dating mamamahayag si Divina, nagtago na lang sa ibang pangalan at hindi nagpapakita sa publiko. Nalaman niyang marami na palang nagbabanta sa buhay nito. Kaya naman, sinasanay din siya para maging isang mamamahayag na walang inaatrasan balang araw. Kinagat niyang dulo ng lapis habang kunot noo. Ano pang tanong mo, Tita Divina? Bigyang kahulugan ng salitang bias. Tanong ni Divina habang umiinom ng kape sa tapat niya. Tumingin si Malia pataas. Kapag nagsasalaysay o nagbabalita ang isang tao na may halong sariling opinyon sa halip na ang totoo lang ang ihayag, ngumiti si Divina. Tama. At bakit mahalaga yan sa pamamahayag? Dahil kapag naging bias, natatabunan ng katotohanan, sagot ni Malia. At madaling maniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Tumango si Divina ng may pagsang-ayon. Ngayon, aralin mo pa ang iba dyan. Kapag pagod ka na, sabihin mo lang sa akin. Hindi ka pwedeng mapagod at baka makasamayan sa baby mo. Umiling siya. Hindi po ako pagod. Nakaupo lang naman ako. Napabuntong hininga si Malia at muling yumuko sa kanyang mga notebook at notes. Masaya siyang nakakapag-aral ng ganoon. Wala naman siyang partikular na pangarap. Siguro, pangarap niya lang talagang maging singer dati. Pero sa dami ng nangyari, gusto niya na rin maging isang mamamahayag na naglalabas ng katotohanan. Habang ginagawa niya ang lahat ng yon, dumaraan siya sa morning sickness. Unti-unting nagbago ang kanyang katawan. In-enroll siya ni Divina sa online classes at ilang writing workshop. Binigyan din siya ng laptop para mag-practice siya sa pagsusulat. Balang araw, magiging reporter ka, sabi ni Divina sa kanya. Magiging isa kang mamamahayag na kinatatakutan ng mga santoso. Hindi pa tiyak ni Malia kung maniniwala siya roon, pero masarap sa pakiramdam na may naniniwala sa kanya. Isang maulan na hapon, habang nagsusuklay siya ng basang buhok sa harap ng salamin, nasulyapan niya ang kanyang tiyan. Ilang buwan na siyang buntis, nalaman niya rin na lalaki ang magiging anak niya. Maingat niyang ipinatong ang kamay doon. Lucas, hindi ikaw ang ama mo. Hindi natin siya isasama sa buhay natin. Akin ka. Ako lang ang magulang mo. Hindi ko ipaparamdam sa'yo na kulang ka. Pumasok si Divina at may dalang tray ng mainit na sopas. Kumusta na? Ngumiti si Malia. Sumisipa po ang anak ko. Gusto na yatang lumabas ni Lucas. Ibinaba nito ang tray at umupo sa tabi niya. 2 buwan pa ang lumipas, napuno ang bahay ng iyak ng bagong buhay. Nakahiga si Malia, pawis at pagod na pagod, yakap ang maliit na nilalang sa kanyang mga bisig. Habol niyang hininga habang tahimik ang pagdaloy ng mga luha. Pinagmamasdan ni Malia si Lucas habang iniunat nito ang munting mga daliri sa pagtulog. Isa na siyang ina
at pinangako niya sa kanyang sarili na aalagaan niya ito ng lubos. Habang abala sa pagiging ina, abala naman siya sa kanyang pag-aaral. Nagsikap siya ng mabuti para may marating, para ihanda ang sarili sa laban. Bakit kailangan kong matutong humawak ng baril at mag-martial arts? Tanong niya kay Divina nang dalhin siya sa isang gym. Tumingin ito sa kanya. Hindi biro ang kakalabanin natin. Ang mga Santoso, political dynasty ng pamilya nila, kaya marami silang kapit. Maraming koneksyon, maraming proteksyon. Kailangan marunong kang ipagtanggol ang sarili mo. Marahan na lang tumango si Malia. Wala siyang reklamo dahil gusto niya rin naman iyon. Nang pinagsamantalahan siya, wala rin siyang nagawa para ipagtanggol ang sarili. Subalit habang inaaral niyang ipagtanggol ang sarili, may isa pang tao na darating sa kanyang buhay na magnanais din na protektahan si Malia. Tahimik na naglalakad si Malia sa pasilyo sa ikalawang palapag, karga si Lucas na antok pa. Nakasubsob ang ulo ng anak niya sa balikat niya. Malapit na anak, bulong ni Malia. Palit lang ng diaper tapos balik ka sa tulog. Binuksan niya ang pinto ng banyo gamit ang balakang habang mahina siyang humuhuni at bigla siyang natigilan. May lalaking hubo at nakaupo sa bawl. Kasabay ng pagtatagpo ng kanilang mga paningin ang tunog ng pagbulwak ng dumi nito. Kumunot ang noo ni Malia sa mabahong amoy na umalingasaw. Ay tae! Tao pala! Napasigaw si Malia, napaatras at muntik nang mabitiwan si Lucas. Malakas na napasigaw ang lalaki sa loob. Nakilala niya agad yon. Si Leandro ang nasa loob. Kilala niya ito sa mukha dahil sa mga picture frame sa bahay. Napamulagat si Lucas, nagising sa gulat at malakas na umiyak. Nagmamadaling isinara ni Leandro ang pinto habang pilit na binabalanse ang sarili sa inidoro. Tumalikod si Malia sa sobrang hiya at pinatahan ng kanyang anak. Sorry, hindi ko alam na... Sumigaw itong muli. Sino ka? Anong nangyayari dyan? Sigaw ni Divina at puno ng pag-aalala. Malia? Lumingon si Malia, namumulang mukha, at lalo pang kinapitan si Lucas na ngayon ay gising na. At tila naaamoy na rin ang pagtain ni Leandro. Nagpunta po ako sa banyo tapos itinuro niya ang pinto. May tao pala na tumatae. Yung anak niyo po nandun, hindi po nakalakang pinto, akala ko po walang tao. Napakurap si Divina at maya-maya'y napahagalpak ng tawa. Leandro! Anak, sa susunod, ilak mo naman ang pinto. Malia, pasensya na. Hindi ko pa kasi napapaayos hanggang ngayon ang banyo niya sa kwarto. Napaungol si Leandro sa inis. Ma! Nasanay na ako mag-isa sa Spain. Hindi ko inaasahan na may tao. Ilang saglit pa, lumabas na si Leandro. Namumula pa rin ang mukha nito at hindi makatingin kay Malia. Tiningnan nito si Malia tapos kay Lucas, tapos bumalik ulit kay Malia. Pasensya na. Hindi ako naglalak ng pinto. Ako lang kasi ang gumagamit ng banyo tuwing umuwi ako. Medyo tulala pa rin. Inayos ni Malia ang pagkakakarga kay Lucas. Hindi ko alam na may tao. Medyo nakaawang ang pinto. Hindi ko alam na tumatay ka. Natawa muli si Divina habang pinupunasan ng luha sa mata. Malia, anak ko, si Leandro. Galing siya sa Spain. Katatapos lang ng internship niya. Leandro, si Malia yan. Dito na siya nakatira ngayon. Sila ng anak niya. Siya yung sinasabi ko sa'yo na makakatulong ko sa mga Santoso. Umungol muli si Leandro at parang gusto nang magdabog. Nakakatrauma siguro ang amoy at tunog ng pagtae ko. Sana kalimutan mo na agad, Malia. Hindi ako ganun araw-araw May nakain lang akong hindi maganda ngayong araw. Tumango naman si Malia. Okay lang. Welcome home, Leandro. Napangiti naman ito sa kanya. Sa pagkakataong yon, alam niyang katulad ni Divina, magaang kausap at kasama si Leandro. Sa mga sumunod na araw, naging kapaki-pakinabang si Leandro sa bahay. Nakita niyang masipag ito at hindi mapakali ng walang ginagawa kahit may mga kasambahay naman. Inaayos nito ang maluluwag na bisagra, pinapalitan ng sirang bintana at inaabala ang sarili sa garden. Hindi ito madaldal pero kapag nagsalita na, laging maingat at may laman ang bawat sinasabi.
Napansin niya rin na maalalahanin at mahilig magluto ang binata. Mas gusto mo ba ng malapot o malabnaw na sabaw ng sinigang? Tanong ni Leandro. Sumagot naman siya habang nag-aaral. Gusto ni Tita Divina ng malabnaw. So, malapot ang gusto mo. Sige, lalagyan ko ng gabi. Nakangiting sabi nito. Tututol pa sana siya pero nagsimula ng kumuha ng mga gabi si Leandro. Napangiti na lang siya. Napakabait talaga ng anak ni Divina. Hanggang isang araw, habang abala siya sa pag-aaral, umiiyak ang anak ni Malia. Hindi niya na alam ang uunahin. Wala si Divina, nagbakasyon pa ang dalawang kasambahay. Kailangan niya pang pumasok sa school at wala siyang mapagbilinan sa anak niya. Si Leandro tuloy ang nag-alaga kay Lucas. Sigurado ka ba? Tanong ni Malia habang binibigay si Lucas kay Leandro. Tumango naman ito at sinasayaw-sayaw ang anak niya. Oo, okay lang. Ako nang bahala. Kaya ko namang alagaan tong cute na batang to. Sige, pasok ko na sa school, Malia. Lucas, babay na sa mama mo. Flying kiss ka pa dapat. Natawa na lang si Malia nang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Lucas at pilit na ikinaway. Alam niyang magiliw ang binata sa bata, kaya hindi siya nag-aalalang iwan ng anak niya rito. Nang matapos ang klase ni Malia, nagmamadali na agad siyang umuwi. Nadatnan niya si Leandro na natutulog habang nakaupo sa sofa. Nasa mga bisig nito si Lucas na natutulog din. Hindi niya napigilang mapangiti. Mukhang masayang mag-ama ang mga ito. Nagkalat pa ang mga laruan ni Lucas sa carpet. Tahimik niya munang niligpit iyon. Nang matapos, kinuha niyang cellphone at kinuhaan ng pictures ang mga ito. Mas lalong napangiti si Malia. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Malia ang maliliit at maalalahaning mga kilos ni Leandro. Nahihiya nga siya kay Divina, pero nakikita niya namang napapangiti rin ito kapag nakikitang inaalagaan ni Leandro si Lucas. Nililinis nito ang bote ni Lucas kapag sobrang pagod na si Malia para tumayo. Minsan, nakikita niyang gumagawa si Leandro ng sticky notes para sa kanya kapag hirap na siyang magkabisado ng mga aaralin. Bakit ang bait mo? Tanong ni Malia isang gabi. Nagkibit balikat si Leandro. Kayo ni Lucas, parte na kayo ng bahay na to. Huminga ng malalim si Malia. Sabi ng mama mo, nawalan siya ng kapatid dahil sa mga santoso. Alam mo na rin siguro ang nangyari sa akin at kung sino ang ama ng anak ko. Tumango si Leandro. Wala namang kasalanan ng bata. Dugo man ng mga santoso ang nananalaytay sa kanya. Ikaw naman ang nagpapalaki. Tayo, sa atin siya lumalaki. Isa pa, sa nangyari sa tita ko, bata pa ako nun. Pero naalala ko, wala kaming laban dati. Kaya kung anong gusto niyong gawin ni mama, nakasuporta ako sa inyo. Maya-maya'y nagising si Lucas. Nang makita nito si Leandro, para itong kinikilig na inuunat ang maliliit nitong mga kamay. Sa'yo lang siya ganyan, sabi ni Malia at mahinang tumawa. Maingat na binuhat ni Leandro si Lucas. Baka kasi marunong siyang tumingin ng pogi. Malakas na tumawa si Malia. Dapat mas madalas kang ngumingiti at tumatawa. Dagdag ni Leandro. Bagay sa'yo. Hindi niya alam kung ano talagang nararamdaman niya. Pero sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, may napagtanto siya. Gusto niya nang magtiwala ulit. Sa mga lumipas na taon, nakatapos na rin naman si Malia. Naging mamamahayag na siya. Pumasok siya sa isang TV station. Hindi pa siya nabibigyan ng break, pero ginagawa niya ang lahat para magkaroon ng mas malaking exposure. Nasa likod niya rin naman si Divina, kaya madali siyang makaakyat sa mas mataas na antas sa trabaho. Alam ni Malia na unfair sa mga katrabaho niyang mas deserving, pero may goal si Divina. At kapag natapos ang lahat ng yon, hindi niya naman gagamitin ang pangalan niya para sa kanyang sarili. Marunong din siyang tumigil. Balak niya na lang na makasama ang anak niya, mga taong magmamahal sa kanya, at magkaroon ng payapang buhay. Gusto niyo po akong kausapin? Tanong ni Malia pagpasok sa study room ni Divina. Agad tumingin si Divina mula sa binabasang papel. Isara mo ang pinto. Sumunod si Malia at ramdamang kaba sa katawan. Susunduin niya sana si Lucas sa school pero pinatawag siya ni Divina. Kaya si Leandro na lang ang sumundo sa anak niya. Tumingin sa kanya ang ginang. Malakas ka na at panahon na para piliin mo kung anong gagawin mo sa lakas na yan. Lumapit si Malia at inikot ng kanyang mga mata ang mesa.
Ang mga taong to, mga nakaligtas, dating mga staff, driver, mga kasambahay, mga babaeng pinatahimik, mga lalaking binayaran para tumahimik. Ilang taon ko nang kinokolekta ang mga kwento nila. Sabi sa kanya ni Divina. Binuksan ni Mali ang folder. Nasa loob ang mga transcript ng panayam, litrato, resibo, mga ebidensyang nagpapakita ng paulit-ulit na pang-aabuso ng mga Santoso. Ginawa niya to sa kanilang lahat? Nanginginig ang boses niyang tanong. Tao pa ba sila? Napabuntong hininga si Divina. At mas malala pa, pagbubusalan ng katotohanan, panunuhol, pagbabanta. May ilan sa kanila, mga menor de edad ng naging biktima katulad mo. Mahirap kalabanin dahil mga tutang pulisya. Nanginig ang likod ni Malia. Hindi pa ba sapat ang lahat ng to para mabulok sila sa bilangguan? Malungkot na umiling si Divina. Hindi pa. Hindi naniniwala ang mga tao sa papel. Kaya nilang takasan ang lahat ng yan dahil mapera sila at maraming koneksyon. Naniniwala sila sa mukha, luha, sa kamera, sa aktual na pangyayari. Kailangan nating maipakita sa lahat ng tao ang kasamaan ng mga Santoso para mahirapan silang takasan ang mga kasalanan nila, para isuka sila ng mga tao saan man sila magpunta. Kumuyom ang mga kamao ni Malia. Yun din ang kanyang gusto. Gusto niya ng hustisya para sa lahat ng mga taong inagrabyado ng mga ito. Iniabot ni Divina ang isang USB drive. Simulan mo rito. Testimonyang galing sa isang dating staff niya. Nag-record siya bago tumakas palabas ng bansa. Gamitin mo ang training mo. E-verify mo ang mga sinasabi niya. Lahat ng ebidensya para magamit natin laban sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi na tumigil si Malia sa pag-iimbestiga sa mga Santoso. Lahat ng baho mula sa ugat, hinanap niyang butas. Nag-focus siya kay dating Governor Raul Santoso na ngayon ay nasa Senado na. Isang araw, inilatag ni Divina ang isang imbitasyon na nakaprint sa mesa. Magre-retire na si Amorsolo Santoso mula sa politika sa susunod na buwan. Kilala mo siya, hindi ba? Ama ni Raul Santoso at ang lumabag sa pagkatao ng kapatid ko. Magkakaroon siya ng televised interview at farewell gala. May full media coverage. Nandun din si Raul. Handa ka na bang makita siya? Tinitigan ni Mali ang papel. Wala naman po ako sa guest list. Nandyan ka na. Tugon ni Divina. Naayos ko na. Isa ka sa mga guests plus one ng kaibigan kong invited sa event. Paano kung makilala niya ako? Natawa si Divina. Hindi ka niya makikilala. Nagbago ka na. At sisiguraduhin naming profesional at maayos ang ayos mo. Hindi isang leon na parang susugod at lalapain. Akitin mo siya para mapapayag sa exclusive interview. At kapag nandun ka na, hanapin mo ang tamang pagkakataon. Unahin mo si Raul. May tao na ako para kay Amorsolo. Nandun din naman si Leandro para makihalo. Kausapin mo si Raul. Paikutin mo. Kung papalarin, sana madula siya sa mga salita niya. Kailangan mo ring makapag-install ng hidden camera sa bahay niya, pati na wireless microphone. Napailing si Leandro at tiningnan siya. Mama, wag na lang si Malia. Wag na natin siyang isama rito. Kaya na natin to. Kumunot ang noon ni Malia. Noon, suportado siya ni Leandro sa mga balak nila. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit ayaw nitong masangkot pa siya. Hindi natinag si Divina. Desisyon niya to. May anak siya. Mariing sagot ni Leandro. At trauma sa buhay. Marami na siyang pinagdaanan simula bata pa. Mula sa mga magulang, kamag-anak, hanggang sa walang hiyang Raul na yon. Akala niyo ba simpleng paghihiganti lang to? Maaaring masira siya ulit. Nag-aalala ako. Baka kung ano na naman ang gawin ng Raul na yon at aakitin pa ni Malia. Ayoko. Hindi ako papayag. Ako lang ang pwedeng akitin ni Malia. Mama, mahal na mahal ko yan. Nanlaki ang mga mata ni Malia. Umiwas siya ng tingin habang namumula. Seryoso ang pagpaplano nila, pero yon at nagtatapat ng damdamin si Leandro. Sa harap pa talaga ng sarili nitong ina. Leandro, manahimik ka nga. Bulalas niya rito. Isang tabi mo muna yung nararamdaman mo. Napanguso naman ito. Matagal na siyang winasak.
sabi ni Divina at tinapik ang likod ng anak nito. Ngayon ay binubuo niya ang sarili niya sa paraang ito. Hindi mo ba siya kilala? Marami siyang pinagdaanan pero matapang pa rin siya hanggang ngayon. Hayaan mo siya, anak. Walang mangyayaring masama kay Malia. Hindi ko rin naman hahayaan. Dahan-dahang tumayo si Malia. Gagawin ko to. Kailangan kong gawin to, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng babaeng pinatahimik niya at para kay Lucas. Mataman siyang tiningnan ni Leandro. Alam niyang nag-aalala ito. May trauma pa siya. May mga bangungot ng mga nangyari sa kanya noon. Sinubukan niya lang talagang maging matapang sa mga nakalipas na taon para sa kanyang sarili, para kay Lucas, at para sa hustisya na kanyang hinahangad. Hindi niya sinasabi kahit kanino, pero alam niyang alam ni Leandro. Malia, binabangungot ka na naman. Marahang tanong ni Leandro. Ayaw niyang makita siya nito ng ganoong itsura. Mahina, wasak at hirap huminga. Hindi ako makahinga. Garalgal niyang sambit. Sige lang. Malumanay nitong sagot at huminga kasabay niya. Sabay tayong huminga. Sundan mo lang ako Dahan-dahang huminga si Leandro. Tahimik na nagbibilang gamit ang mga daliri. Sinubukan ni Malia. Nasamid siya sa una pero nairaos din. Ganoon siya pakalmahin ni Leandro. Iligtas ka. Bulong nito sa kanya. Nasa bahay ka, kasama ako. Tulog lang si Lucas. Walang kukuha ng anak mo mula sa'yo. At nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Poprotektahan kita. Makalipas ang ilang minuto, bumagal ang tibok ng puso niya. Kumalma ang mga kamay niyang nanginginig kanina. Pasensya na, sabi ni Malia. Naistorbo na naman kita. Napapanaginipan ko na naman kasi ang mga trauma ko. Nang makita ko si Mama na nakabitin sa kisame, nang maalala ko ang ginawang pambababoy sa akin ni Raul at ng mga kasama niya, kapag nagsasama-sama lahat, para akong sinasakal. Huwag ka nang humingi ng tawad, sagot ni Leandro. Palagi naman talaga kitang chinecheck sa kalagitnaan ng gabi. Gumigising ako para tingnan kung binabangungot ka ulit. Sabi ko naman kasi sa'yo, tabi na lang tayo sa kama mo. Aray! Sinamaan niya ito ng tingin pagkatapos niyang kurutin. Nakakahiya sa mama mo. Saka hindi naman tayo Bakit, nanligaw ka ba? Ayoko sana ng ganito pa rin ako kung tatanggapin man kita sa buhay ko. Pumikit si Malia at dahan-dahang dumaloy ang mga luha sa pisngi. Bahagyang gumalaw si Leandro at marahang inilapat ang kamay sa kamay ni Malia. Tahan na. Ayoko talagang nakikita kang umiiyak. Puno ng lambing na sabi ni Leandro. Hirap kalimutan lahat ng napinagdaanan ko. Hindi na ako nagkaroon ng masayang pamilya. Napunta pa ako sa mga kamag-anak na walang pakialam sa akin. Tapos napagsamantalahan pa ako. Akala ko nun wala ng lalaking makakapagparamdam sa akin ng ganito. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Leandro, pinagsamantalahan ako. Nabuntis ako sa murang edad. Mahinang sabi ni Malia. Kumunot naman ang noon ito. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Hindi mo naman ginusto ang nangyari. Biktima ka lang. Kung may dapat na nakakadiri, si Raul Santoso yun at mga taong pinagsamantalahan ka. Silang marumi. Silang mas nakakadiri. Mas lalo siyang niyakap ni Leandro. Masaya siyang makilala ito. Kapag maayos ng lahat, pinapangako ni Malia sa kanyang sarili na mamumuhay siya ng maligaya kasama ang anak niya at si Leandro. Ibibigay ni Malia sa sarili niya ang isang masayang pamilya na ipinagkait sa kanya noong bata pa siya. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang laban nila sa mga Santoso. Umuugong ang newsroom sa paligid niya. Nakaupo si Malia sa kanyang mesa. Nakatitig sa subject line ng email na kumikislap sa kanyang screen. Assignment, former Senator Amorsolo Santoso, farewell celebration. Basa ni Malia sa screen. Nanigas ang mga daliri niya sa ibabaw ng keyboard. Nandoon na, malapit na nang muling makita si Raul. Hanggang sa pag-uwi, wala siyang ginawa kundi ang maghanda sa nalalapit na farewell celebration ng mga Santoso para kay Amorsolo. Nandoon din si Raul na bagong halal na senador. Kailangan niyang maghanda. Hindi pa rin ako sigurado dito, Malia. Kailangan ba talagang ikaw? Tanong ni Leandro sa kanya. Alam naman natin na darating din ang araw na to. Mahinang sagot ni Malia. Ito ang sandaling matagal na naming hinihintay ni Tita Divina. Alam mo kung saan nagagaling ang mama mo, kaya unawain mo kami. Alam mo rin kung bakit gusto ko itong gawin. Nagngingit-ngit ang mukha ni Leandro. Handa na ang nanay ko para sa gulong to.
Ikaw, handa ka na rin? Bago pa siya makasagot, lumitaw si Divina sa pintuan. May dala itong tambak ng mga folder. Tumama agad ang tingin ng ginang sa screen ni Malia. Nakita ko ng email, sabi ni Divina. Saktong-sakto ang timing. Humakbang si Leandro sa pagitan nila. Hindi pwede na. Leandro, mahinang sabat ni Malia. Hayaan mo siya magsalita. Kalmado naman ang tingin ni Divina. Magre-retire na si Amorsolo. Paliligiran siya ng media. Kaya hindi lang si Malia ang mapapansin. Babantayan ako, sabi ni Malia kay Leandro. Maraming security. Alam mo yan, saka kaya ko na ipagtanggol ang sarili ko kung may mangyari man. Napabuntong hininga si Leandro pero wala na itong sinabi. Hinawakan na lang ng binata ang kanyang kamay at napabusangot pa. Natawa na lang ang nanay nitong si Divina at napailing bago magpatuloy. Naka-microphone ka gamit ang transmitter natin. Bukod sa mic na dadalhin mo doon na galing sa station ninyo. Tugon ni Divina. Mukha lang siyang lapel pin, wireless audio diretso sa backup drive natin. Na-train ka na para rito. Kwento mo to at personal. Pwede kang manghas na magtanong. Kapag kinwestiyon ka ng editor-in-chief mo, ako ang bahala. Matalim ang boses ni Leandro. Paano kung makilala siya, ma? Magsosuot siya ng contact lens. Ibang itsura niya, Leandro. Ilang beses na nating napag-usapan to. Sagot ni Divina. Maraming taon nang lumipas. Sa daming ginalaw ng Raul na yon, sa tingin mo, maaalala niya pa si Malia? Wala akong pakialam kung nagbago na siya. Singhal ni Leandro. Mapanganib pa rin para kay Malia, mama. Please, hindi na ako yung takot na dalaga nun. Sabi ni Malia at hinawakan ang braso ni Leandro. Nabuo ko na ulit ang sarili ko. Lalaban ako dahil may babalikan pa ako. Ikaw at si Lucas. Kumuyom ang mga kamao ni Leandro pero hindi na nagsalita. Lumapit si Divina at inilapag ang isang folder sa mesa. Simulan mo sa papuri. Magpanggap ka na tapat na mamamahayag na bias sa kanya. Tapos, unti-unti mo siyang hukayin. May naka-assign na para kay Amorsolo. Sa'yo naman si Raul. Magtanong ka tungkol sa nakaraan, mga iskandalo, mga dating issue na kinasangkutan niya. Ipadama mo sa kanyang kontrolado niyang usapan hanggang sa madulas siya. Paano kung hindi siya madulas sa mga salita niya? Tanong ni Leandro. Gagamitin pa rin natin ang footage, sagot ni Malia. Ibulgar natin ang kayabangan niya, mga kasinungalingan niya, at mga kapangyarihang inaabuso ng mga santoso. Kinabukasan, nakatayo si Malia sa harap ng salamin. Inaayos niya na ang gown na isusuot niya para sa event. Maayos na nakaipit ang kanyang buhok at naglagay ng maayos na makeup. Sa likuran niya, nakasandal si Leandro sa hamban ng pintuan. Malia! Nakatingin sila sa salamin. Huwag ka nang mag-alala. Kaya ko nga to. Wala ka bang tiwala sa akin? Napabuntong hininga si Leandro. Hindi ko gusto to. Alam ko, pero matagal na tayong naghahanda para dito. Humarap na siya sa binata. Pumasok si Leandro sa kwarto. Alam ko kung gaano to kahalaga para sa'yo. Para sa mama ko. Pero alam mo ba kung gaano to kahalaga para sa akin? Kumunot ang noo ni Malia. Leandro, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip. Paano kung makilala ka ni Raul Santoso? Paano kung saktan ka niya ulit? Paano kung ngayong pagkakataon, hindi ka na makabalik ng buo? May bahid ng pag-aalala ang boses ni Leandro. Lumapit si Malia at marahang inilapat ang kamay sa dibdib nito. Hindi na ako yung babaeng walang nagawa kundi umiyak lang noon. Nag-train na ako. Kaya ko na. Nakaalalay din naman kayo ni Tita Divina sa akin. Ginagawa ko rin to para wala ng ibang babae ang makaranas ng naranasan ko. Naiintindihan mo yun, di ba? Tumalikod si Leandro habang nakaigting ang panga. Naiintindihan ko. Pero nag-aalala pa rin ako. Minamahal kita dahil sa puso mo, Malia. Kung hindi mo alam, sinasabi ko na sa'yo ng diretso. Namungay ang mga mata ni Malia. Leandro, tumingin muli sa kanyang binata. Hinahabol ka pa rin ang gabing yun. At ngayon babalik ka sa kanya. Mag-isa sa isang silid na puno ng mga taong ang tingin sa kanya'y bayani. Hindi ako mag-isa. Nasa paligid ka, si Tita Divina rin at may connection ako. Kapag may nangyari, hindi lang kaligtasan mo ang kinatatakutan ko. Saan pa ni Leandro? Natatakot ako na sa sandaling makita mo siya ulit. Hilahin ka niya pabalik sa lahat ng bagay na pilit mong tinakasan. Mas matatag na ako kaysa sa dati. Mahina niyang sambit.
Dahil nandyan ka, nandyan si Lucas. May buhay na ako ngayon na kailanman hindi ko hahayaang masira niya ulit. Pinagmasdan siya ni Leandro. Unti-unting lumambot ang sakit sa mga mata nito. Naging mas marupok, mas malalim. Napabuntong hininga si Leandro at niyakap siya. Ibinaon nito ang mukha sa balikat niya. Mahigpit siyang yumakap pabalik habang hinahagod ang likod ng binata. Nang una kitang makita, hawak si Lucas. Mukha kang matatag pero alam kong hindi. Alam ko rin na poprotektahan kita habang buhay. Mahina nitong sambit. Napangiti si Malia. Mahal na niya na talaga si Leandro. Hindi na siya makapaghintay na makamit ang hustisya. Gusto niya nang bumuo ng pamilya kasama ito at ang kanyang anak. Pagkatapos, dahan-dahang kumala si Leandro at hinawakan ang kanyang mukha. Pangako mo sa akin na kahit anong sandali na nakaramdam ka ng kahit kaunting takot, lumabas ka na. Wala akong pakialam sa plano. Wala akong pakialam sa footage. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Huwag mo rin masyadong aakitin ang Raul na yon. Nagsiselos ako. Tumango siya at mahinang tumawa. Pangako, aakitin ko lang siya para sa plano. Hinalikan ni Leandro ang kanyang noo, saka tiningnan siya sa mga mata. Kapag natapos na talaga ang lahat, ibibigay niya ng buo ang pagmamahal at atensyon niya sa binata. Maingay ang engranding lobby ng hotel at kumilos si Malia na kalmado, elegante at tila hindi maaabot. Hindi na siya si Malia na batang takot, isa na siyang mamamahayag. Pumasok sa lounge si Senator Raul Santoso. Puting-puti ang damit nitong suot. Lumayo ang mga tao upang bigyang daan ito. Nang matapos ang speech, nagkatinginan sila ng tauhan ni Divina. Tumango siya at nakihalubilo sa mga bisita. Naghanap siya ng pagkakataong makalapit kay Raul. Senator Santoso, it's nice to finally meet you. May bahid ng pangaakit na sabi ni Malia. Gusto ko lang pong sabihin, humahanga ako sa lahat ng nagawa ng ama mo para sa bansa at siguradong may magagawa ka rin. Bihira akong purihin ang ganyan sa ganitong klase ng pagtitipon. Tugon ni Senator Raul. At galing pa sa isang kasing ganda mo. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Malia. Thank you sa papuri, Senator. Muling tumawa si Senator Raul. Dinilaan ito ang pang-ibabang labi habang gumagapang ang tingin mula sa leeg niya pababa at muling bumabalik-balik sa mga mata ni Malia. Nangilabot siya sa malagkit nitong tingin pero hindi niya pinahalata. Sa totoo lang, patuloy ni Malia at lumapit pa ng kaunti. Journalist ako. Gusto ko pong patunayan ng sarili ko at kung makakakuha ako ng exclusive interview sa isang kagalang-galang tulad mo, malaki ang maitutulong nun sa career ko. Lumitaw ang mas lalong malapad ng ngiti sa mga labi ni Senator Raul. Isang pabor ba? Ha? Oo, ani Malia at kunwaring inosente. Kadalasan, ang mga pabor ay may kapalit. Ani Senator Raul na kumikislap ang mga mata. Pumunta ka sa kondo ko mamaya. Malapit lang sa opisina ko. Mas tahimik. Doon tayo makakapag-usap ng walang ingay. Sandaling kumibot ang ngiti ni Malia pero agad siyang tumango. Ang kondo mo? Doon ka ba kadalasang natutulog? Siyempre, madalas wala ang asawa ko. Hindi niya malalaman. Wala rin ibang makakaalam. Pumikit sandali si Malia. Alam niyang kumagat na ito sa pain. Malamig at malinis ang kondo nang makarating siya roon. Nasa gilid ng kama si Malia. Inalis ni Raul ang krubata. Hindi na itinatago ang pagnanasa sa mga mata. Kanina pa kita gustong sunggaban sa party. Nagpipigil lang ako. Bulong nito habang inaabot ang kanyang braso. Kinabahan agad si Malia pero nilabanan niya iyon. Dumampi ang kamay ni Malia sa dibdib nito. Sandali lang. Kanina pa tayo nasa labas. Dapat siguro mag-freshen up muna tayo. Ikaw muna sa banyo bago ako. Napangisi naman si Raul. Kung yan ang gusto mo. Basta nandyan ka paglabas ko, nakahubad na. Mamaya ka na lang maligo. Tumayo si Malia. Dahan-dahang napadulas ang daliri sa kuwelyo ng polo nito. Hintayin kita. Pagkasara ng pinto ng banyo, agad siyang kumilos. Mula sa kanyang handbag, inabot niya ang maliit na kamera na kahugis ng lipstick at ikinabit yon sa ilalim ng nalagyan ng TV. Sunod ang microphone at isiniksik sa loob ng vase. Nanginginig ang kanyang mga daliri pero nananaig ang kanyang tapang. Maya-maya tumigil na ang agos ng tubig, kumabog ang dibdib niya. Narinig niyang sumisigaw si Senator Raul mula sa labas.
Malapit na ako, Malia. Hinubad ni Malia ang kanyang gown at hinayaan niyong mahulog sa sahig. Isang pain na nagmumukhang handa na siya. Napatingin siya sa CCTV sa kondo nito kaya naging maingat siya sa mga kilos. Pagkalabas ni Senator Raul, nakatuwalya at basa ng buhok. Maya-maya biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng emergency alarm. Fire alert! Please evacuate immediately. Anong kalokohan to? Mura ni Senator Raul. Umalis na tayo! Sigaw ni Malia at mabilis na isinuot muli ang bestida. Mapapansin nila kung mananatili pa tayo dito. Nataranta si Senator Raul na hati ang isip sa takot at pagnanasa. Siguro, false alarm lang. Hindi na importante. Magtatanong ang mga tao kung bakit ako nandito. Bigla itong natauhan. Kinuha ang cellphone at muling napamura. Sige, pero... Mag-reschedule na lang tayo. Ani Malia at nagmamadaling pumunta sa pintuan. Para sa interview at baka pati na rin para sa iba. Eto ang calling card ko. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Bago pa ito makasagot, nakalabas na siya. Mabilis na naglakad si Malia. Sa mga sumunod na araw, mukhang hindi mapakali si Senator Raul. Isang gabi, nakatanggap na lang siya ng tawag. Natawa siya ng mapanuya nang gustong makipagkita ulit sa kanya. At sa pagkakataong yon, interview muna ang hiningi niya. Kitang-kita niyang gigil na si Senator Raul sa kanya, kaya pagbibigyan na siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Simulan na natin? Mapang-akit na tanong ni Malia. Nanginginig na si Senator Raul sa sobrang pagnanasa, pero nang may tumapat ng kamera dito, unti-unti na rin namang umayos. Nagsindi ang mga ilaw, live ang broadcast dahil sasagadin niya ito hindi sa pagnanasa, kundi sa galit. Senator, panimula ni Malia, mababa at profesional ang tinig. Ikaw ang bagong halal na senador pagkatapos ng iyong ama na si former Vice President Amorsolo Santoso na manungkulan ng matagal na panahon sa gobyerno. Anong legacy po ang naiwan ng inyong ama na ipagpapatuloy mo? Bahagya itong tumawa. Maging lingkod bayan sa ating mga mamamayan. Magpatupad ng mga batas na mas magiging maayos ang ating bansa. Tumango si Malia. Ang sabi ng inyong mga taga-suporta, kayo ay karismatiko, mahal ng mga tao at mapagbigay. May ilan pang ang nagsasabi na parang ama kayo ng bayan, nasusunod kayo sa yapak ng inyong ama. Marami ring naghahangad na maging pangulo kayo ng bansa. Sumagot naman ito ng may pagmamalaki. Nakangiti lang si Malia pero sa utak niya, minumura niya na ito mula ulo hanggang paa. Bahagyang yumuko si Malia. Pero hindi rin po lingid sa kaalaman ng publiko na may mga usap-usapan, iskandalo at mga aligasyon. Nawala ang ngiti ni Senator Raul. Walang basehan. Lahat, gawa-gawa lang. Ganyan talaga sa politika. Binabato ka ng bato para sirain ka. Kasama na yun sa laro. Paano naman po ang kampanya noong 2017 sa Kabanatuan? Tanong niya ng banayad. May isang tagahanga raw po na nagsabing siya'y pinagsamantalahan sa backstage. Kumunot ang noon ni Raul. Saan mo nakuha yan? Please, wag mga ganyang tanong. Ikat mo na lang ang video. Pero nagpatuloy siya sa pagtatanong. So, itinatanggi niyong nasa backstage kayo nung araw na yon? Nagtatanong lang po ako dahil may natanggap kaming CCTV footage na hindi pa nailalabas. Nanigas ang katawan ni Raul. Manahimik ka. Anong sinasabi mo? Napatingin si Malia sa camera. Naka-live yon, kaya nakikita niya ang comments ng mga tao. Marami nang kume-question at nagugulat sa butihing senador na pinaniniwalaan ng mga ito. Tumayo si Senator Raul. Tinanggap ko ang panayam na to ng may tiwala. Anong kalokohan to? Tinitigan ni Malia ang walang hiyang senador. Hindi po ba ako pamilyar sa inyo, Governor Ruel Santoso? Napakurap ito. Anong tinawag mo sa akin? 17 taong gulang ako, isang dalagang may paghanga para sa isang gobernador na katulad mo noon. Mariing sabi ni Malia. Hinangaan ko kayo. Nanalo ako sa isang singing contest at hinayaan akong mamit kayo. Pinagsamantalhan mo ako, kasama pang 2 mong staff. Tumayo si Raul at galit na dinuro siya. Buhay ka pa? Bakit ka nanggugulo? Gusto mo na bang mamatay? Hindi mo na ako natatandaan, hindi ba?
Natatawang sabi ni Malia at hindi natitinag ang boses. Hindi mo maalala ang babaeng pinainom nyo ng pampatulog at inabuso nyo ng gabing yon. Hindi mo maalala kung paanong hawak-hawak ako ng mga tauhan mo habang nagmamakaawa ako na huwag nyo akong babuyin? Hindi, Senator. Hindi ako narito para magpakalat ng kasinungalingan. Narito ako para managot ka sa ginawa mo. Mula sa pagkalito, lumitaw ang galit sa mukha ni Raul. Nagsisimula ng mabasag ang maskara nito. Nag-iimbento ka. Sigaw ng senador. Gawa-gawa mo lang yan. Wala kang ebidensya. Nanatiling kalmado si Malia at hindi inaalis ang tingin dito. Hindi ko na kailangang patunayan pa. Magsasalita ng katotohanan. Kasabay nun, pinindot niya ang remote na nasa tabi. Biglang nagliwanag ang screen sa likod niya. Lumitaw ang CCTV footage mula sa gabing yon. Hindi niya alam kung paano ito nakuha ni Divina noon, pero namalayan niyang bawat galaw ng mga Santoso, inaalam nito. Yun ang dahilan kung bakit alam nitong biktima siya ng dating gobernador. Malabo ang kuha, pero sapat na para makilala ang mga figura. Ramdam ni Malia ang muling pagbilis ng tibok ng puso niya habang pinapanood ang mga aninong gumagalaw sa walang malay niyang katawan. Hindi yun kita sa live at tanging si Senator Raul Santoso lang ang nakakapanood. Gusto niyang ipaalala rito ang kawalang hiyang ginawa. Hindi mo pa rin ako natatandaan? Tanong pa ni Malia. Ako lang naman ang dalagang sinira mo ang pagkatao at tinanggalan ng pangarap. Sabihin mo nga, Senator Raul Santoso, pagpapatuloy niya. Habang pinapanood mong video, may naalala ka ba? Nakita mo bang mukha ko? O ang sakit ng mga biktima mo ay isa na lang bang collateral damage sa pag-angat mo sa kapangyarihan? Binasag nito ang screen ng TV. Paninirang po rito. Ipa-aresto kita. Isa to sa... Ako ang babaeng pinagsamantalahan mo. At ngayon, alam na ng lahat kung sino ka talaga. Ilang sandali ng tensyon ng katahimikan bago muling sumabog si Raul. Akala mo mananalo ka? Akala mo paniniwalaan ka ng mundo kaysa sa akin? Hindi mo ko pwedeng galawin. Pagbabayaran mo to. Bigla siyang sinugod ni Raul at mahigpit na sinakal. Naubo siya pero nakuha niyang tumawa ng mapang-asar. Sikat ka na, Senator. Naka-live to at nakikita ng buong bansa kung gaano kakasama. Binitiwan siya ni Raul. Gulat na gulat ito at takot na takot. Sinira nito ang mga gamit niya na para bang wala siyang nakahandang backup doon. Nang sasaktan siyang muli ni Raul, pinulupot niyang kamay nito. Malakas itong sumigaw habang idinidiin niya sa pader. Wala ka ng takas, Senator. Kahit saan ka pumunta, wala ka ng lusot sa mga kasalanan mo, pati na rin ang pamilya mo. Mga pamilya kayo ng demonyo. Mariing sabi ni Malia. Maya-maya'y dumating na ang mga pulis. Mga pulis na hindi tuta ng mga Santoso. Napatingin agad siya kay Divina. Sumunod namang pumasok sa Leandro na nilego agad siya kay Senator Raul. Sinapak nito ng sobrang lakas ang walang hiyang senador. Arestado ka, sumama ka sa amin sa presinto. Nandun ang iyong ama. Mariing sabi ng isa sa mga pulis. Nanonood ang buong bansa sa live habang nagpupumigla si Senator Raul Santoso. Isa tong pagkakamali. Hindi niya to pwedeng gawin. Ako si Raul Santoso. Senador ako. Ako ang sunod na magiging presidente ng bansa. Hindi ako pwedeng galawin. Ngunit hindi natinag ang mga pulis. Nilagyan ito ng posas at inilabas sa silid. Huminga ng malalim si Malia bago hinarap ang mukha sa live video. Hindi lang ito tungkol sa akin. Para ito sa lahat ng biktima. Sa lahat ng taong namuhay sa takot dahil sa mga katulad niya. Ngayon, ipaglalaban natin ang hustisya. Ngayon, nailabas ng katotohanan. Habang inilalabas si Senator Raul Santoso, nagkagulo na ang mga reporter na nag-aabang naroon. Kumalat ang footage, pinag-usapan sa lahat ng istasyon. Umabot sa social media ang mga nangyari at unti-unting namulat ang bansa sa madilim na katotohanan sa likod ng pamumuno ng mga Santoso. Tinapik ni Divina ang balikat niya. Hindi pa tapos. Marami pa tayong kailangang gawin. Nagpapatuloy ang kaguluhan dahil sa naisiwalat na katotohanan. Ngunit sa sandaling yon, kasama sina Divina at Leandro sa tabi niya, alam ni Malia na yun palang ang simula at ang pagbagsak ng isang naghahari-harian ay tuluyan ng nasaksihan. Mga linggo matapos ang pag-ere ng broadcast, tila dumaan lang ng mabilis para kay Malia.
Ang kwento ng kanyang pagtindig laban sa mga Santoso ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tapang, hustisya at walang kapagurang paghahanap ng katotohanan. Ngunit may mga sandali sa gitna ng katahimikan na bumabagsak ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. Sa gabi, naaalala niya pa rin ang sakit, ang takot, ang hiya. Ngunit ngayon, sa halip na takasan ang mga yon, nagawa na niyang gawing lakas ang lahat ng mayroon siya at ang nagawa niya. Isang gabi, habang nakaupo si Malia sa kama, pumasok si Lucas na seryoso ang mukha. Mama, sino po yung lalaking nasa TV? Yung kinausap mo? Na galit ka po? Parang tumigil ang tibok ng puso ni Malia. Matagal-tagal na rin mula nang kinailangan niyang harapin ang nakaraan kasama si Lucas. Lagi niyang sinikap na ilayo ito sa madidilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit alam niyang darating din ang araw ng pagtatanong. Hindi na maaring itago ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Ang lalaking ni Lucas ay isang taong nanakit sa maraming tao. Sinaktan niya rin ako, kaya galit ako. Kumunot ang noo ng bata at halatang nalito. Nasaktan ka po niya? Tumango si Malia. Oo anak, pero wala kang kasalanan doon. Huwag mo nang isipin. Ang mahalaga kasama mo ko, si Lola Divina mo at ang Dada Leandro mo. Saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo kapag malaki ka na. Basta itong tandaan mo. Lucas, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa sandaling yon, pumasok si Leandro sa silid. Lumapit ito at lumuhod sa tabi ni Lucas. Kumusta little boy? Malumanay nitong sabi habang ginugulo ang buhok ng bata. Ayos ka lang? Napanguso naman si Lucas. Dada Leandro, ikaw na lang ang tatay ko ah. Lumambot ang mukha ni Leandro, halatang nagulat pero puno ng lambing pa rin ang mukha. Tumingin ito kay Malia, waring humihingi ng pahintulot. Tumango naman siya ng marahan. Lucas, ani Leandro at puno ng kapanatagan ng tinig. Hindi ako ang totoo mong papa, pero minahal na kita mula ng unang pagkikita natin. At lagi akong nandito para sa'yo. Yumakap ito sa leeg ni Lucas. Mahal po kita, Dada. Parang hinaplos ang puso ni Malia sa sobrang pagmamahal. Pinanood niya habang yakap ni Leandro si Lucas. Isa yon sa sandaling hinding-hindi niya malilimutan, gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan. Iyon ang pamilya niya ngayon at walang makapagbabago nun. Mahal din kita, Lucas, bulong ni Leandro. Mahal ko kayo ng mama mo. Ngayong kasama sina Leandro at Lucas, alam niyang may buhay, pagmamahal at paghilom pa pagkatapos ng lahat ng sakit at magkasama nilang haharapin ang anumang darating. Hindi pa tapos ang laban para sa hustisya. Patuloy na nagbabago ang lahat at araw-araw, mas marami pang biktima ang nagsasalita. Gayunpaman, wala siyang hindi kayang harapin basta't kasama niya ang kanyang pamilya. Bago matapos ang taon, nahatulan na nga ang mga Santoso dahil sa patong-patong na kaso. Nasa bilangguan na si Raul. Tinamaan naman ng sakit si Amarsol Santoso kaya may special treatment pa. Gayunpaman, hinayaan na lang nila. Sapat na ang galit ng mga tao rito para magdusa ang mga ito habang buhay. Isang gabi, katatapos lang ni Malia magligpit ng mga pinagkainan nang mapansin niyang nakatayo si Leandro sa may kusina. Tahimik ito at tila nag-iisip. Ayos ka lang ba? Tanong niya habang pinapatuyo ang kamay gamit ang tuwalya. Ngumiti si Leandro. Pwede ba tayong umupo sa labas sandali? Tumango si Malia, nagtataka at sumunod sa veranda. Tulog na si Lucas kaya tahimik na ang bahay. Tahimik ka? Malumanay na sabi ni Malia at marahang tinapik ang braso nito. Dapat kumakanta ka na sa ganitong oras. Mahinang tumawa si Leandro. Marami lang akong iniisip. Hindi siya nagsalita pa at hinayaang magsalita ang binata. Nilagay nito ang kamay niya sa kandungan nito. Malia, sa mga nakaraang taon, binago mo ang buhay ko. Malumanay na sabi ni Leandro. Nakita kitang bumangon muli. Hindi lang nakaligtas, nabuo ka ulit at bumalik ng mas matapang at matatag. Nagmamahal ka ng buo at pinoprotektahan mo mga mahal mo, lalo na si Lucas at ako rin. Napalunok si Malia. Medyo kinakabahan talaga siya kapag nagdadrama ng ganoon si Leandro. Palagi naman kasi itong palabiro.
Inilabas ni Leandro ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Hindi ko alam kung paano o kailan ko to gagawin. Pero napagtanto kong walang perpektong panahon. Binuksan nito ang kahon. Kumislap sa liwanag ng veranda ang isang simpleng singsing. Napasinghap si Malia at agad itinakip ang mga kamay sa kanyang bibig. Hindi ko to hinihiling dahil sa palagay ko'y may utang ka sa akin o kay mama. Saad ni Leandro sa kanya habang puno ng emosyon ng boses. Hinihiling ko to dahil mahal kita. Gusto kong bumuo ng buhay kasama ka, hindi lang kasama si Lucas, kundi kasama ka. Gusto kong ibigay sa iyo ang masayang pamilya na ipinagkait ng mga magulang mo noong bata ka pa. Dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Gusto mo bang magpakasal tayo? Napapikit si Malia habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit, takot at pagkabigo, may magandang bagay pa rin pala na naghihintay sa kanya. Akala ko, hindi ko nagugustuhin ito ulit. Mahina niyang sabi habang nanginginig ang tinig. Akala ko pagkatapos ng lahat, hindi na ako matututong magmahal sa sarili kong paraan. Ngayon pinipili ko to. Pinipili kita. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Muntik na silang maghalikan ni Leandro pero natigilan silang dalawa. May narinig kasi sila na mahihinang hikbi. Sa loob ng bahay, nakasilip si Divina mula sa bintana ng kusina. Umiiyak ito at halos tumulo na ang sipon. Pareho na lang silang natawan ni Leandro. Pumasok silang dalawa at magkahawa kamay. Tumawa si Divina sa gitna ng pagluha. Matagal ko na rin hinihintay ang sandaling to gaya ninyo. Magpakasal na kayo. Gusto ko nang makita si Leandro magpakasal. Ang tanda na niyan, niyakap siya ng mahigpit ni Divina. Karapat dapat kang maging masaya, Malia. Para nakitang anak. Karapat dapat kang magmahal ng malaya. Nang walang takot, nang walang anino ng kahapon. At ikaw, Leandro, dagdag pa nito habang humarap sa anak. Alagaan mo sila. Pareho sila ni Lucas. Tumango si Leandro at matamis na napangiti. Opo, mama. Hinaplos ni Divina ang pisngi ni Malia. Niligtas mo ang sarili mo. Ang pag-ibig na ito, ang pamilyang ito, iyong-iyo na dahil pinili mo ito. Mahigpit na niyakap ni Malia si Divina. Hindi niya kailanman inakalang makakaranas siya ng ganoong buhay. Minamahal, nire-respeto at palaging pinaparamdam na ligtas siya. At ngayon, sa wakas, kanya na yon. Hindi maaagaw, hindi pinilit, kundi pinili ni Malia. At nagpapasalamat siya sa Diyos na may matatawag na siyang isang masayang pamilya. Tinuturo sa atin ang kwento ni Malia na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may landas pa rin patungo sa pagbangon sa pamamagitan ng tibay ng loob, pananalig, pag-asa at lakas ng kalooban. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.